saging na ito ay tinatawag na tindok. Ang tindok ay malaki na bunga ng saging para dito sa isang saging na tinatawag na tundan o latundan. Tingnan nyo. Ang tindok. Hi guys, tayo po ngayon ay magtatanim ng saging. Ang punong saging po ito ay ang tinatawag ng iba sa ibang lugar na giant banana, pero hindi po ito giant banana. Ito ang tinatawag dito sa amin na tindok. Tingnan nyo. Alit. Paululok, ang pinggan at sandok, ang lutuan ay luwad na pa. Para sa lilim at hangin na presko, buhay at ginhawa sa ating mundo. Para sa tirahan ng mga halaman at hayop, buhay at ginhawa sa lahat, ang puno ay angkop. Di mo makakain ang plastic na bunga, walang preskong hangin. Artificial na dahon, walang samyot bango, ang plastic na sampagita. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayong maging makasarili at kahaman, huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y pamanahin ng mga ninuno, bilang ganti ipagpatuloy natin ang kanilang simula, pag-aalaga sa mundo, ang ating tungkulin. Panggatong, pagkain at kagamitan, ang mga puno ang ating inaasahan. Huwag hayaan tayo maubusan, magtanim kapalit, lagi paghandaan para sa atin rin ito sa kinabukasan. Di mo makakain ang plastic na bunga, walang preskong hangin. Artificial na dahon, walang samyot bango, ang plastic na sampagita. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayong maging makasarili at kahaman, huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y pamanahin ng mga ninuno, bilang ganti ipagpatuloy natin ang kanilang simula, pag-aalaga sa mundo, ang ating tungkulin. Ang kabundukan ay tirahan ng iba't ibang nilalang, mga hayop, kulisa, ibon, ibang halaman, mga puno ang kanilang inaasahan sa pag-iwas ng sobrang init, pagbuo ng lupa,
kanilang kamatayan. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayong maging makasarili at kahaman. Huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y pangangaring ang mga ninuno, ilang ganti ipagpatuloy natin ang kanilang simula. Pag-aalaga sa mundo ang ating para sa balanse ng buhay at ecosystem. Ang mga puno't halaang manalagaan natin, buhay ng bawat isa panatilihin. Sa kabundukan o kabatagan man, pag-aalaga sa mga puno ang ugaling. Buhay at kamatayan nakaunay sa mga puno. Di ito iniisip ng mga gahaman at ibang tao. Laging sarili lang iniisip at negosyo, kung paano kumita, papunan, tumubo. Kaya umiinit-init na at nasisira ang hitag sa mundo. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayong maging makasarili at kahaman. Huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y panganarin ang mga ninuno, ilang ganti ipagpatuloy natin ang kanilang simula. Pag-aalaga sa mundo ang ating tungkulin. Parusa ng kalikasan ating nararanasan, pagbabago ng panahon nakikitang dahilan. Sariling kasalanan di maipagsigawan, dahil sa pagiging makasarili at gahaman. Walang sisihan ating nang simulan, pagbabago ng ugalit kaisipan, pagmamalasakit sa kapwa at kapaligiran. Ating gawin paghandaan para sa kinabukasan. Mga puno, pagmalasakitan, alagaan likas na yaman. Huwag siraing hugis ng kalikasan. Tubig, daluyan, watapapan, ilog sa padalampasigan, maghaharangan. Mga puno ibalik parami sa kailangang lilim at presko ng hangin. Lumalalang init sa daigdig, nagresulta sa sobrang ulan at tubig. Pagtuyo at kalamidad, tumitindi sa malawakang panig. Maraming sumisiklab na kagubatan sa daigdig. Walang sisihan ating nang simulan, pagbabago ng ugalit kaisipan, pagmamalasakit sa kapwa at kapaligiran. Ating gawin paghandaan para sa kinabukasan. Mga puno, pagmalasakitan, alagaan likas na yaman. Huwag siraing hugis ng kalikasan. Tubig, daluyan, o matatapan, ilog sa padalampasigan, huwag harangan. Mga puno ibalik parami sa kailangang lilim at presko ng hangin. Malalim na baha nagpanubog sa mga bansa, pati sa mga lalawigan umaabot pag-uho ng lupa. Naaalala natin ang salot sa Ehipto na ipinadala dahil sa katigasan ng ulo.
Walang sisihan, ating simulan. Pagbabago ng ugalit kaisipan, pagmamalasakit sa kapwa at kapaligiran, ating gawing paghandaan para sa kinabukasan. Mapuno, pagmalas. Baguhin na katwiran at isip, palayain mga daanan ng tubig. Huwag magkakalat sa paligid, huwag pagtayuan mga gusali ang bukid. Magbago na mga gahaman at ganit, parusa ng kalikasan. Ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili natin gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Kailangan maging eksperto para malaman dahilan ng peligro. Lahat nagmamasid sa pagbabago, nakakakita ng sanhi at epekto. Bilang marangal may pag-iisip na tao, parusa ng kalikasan. Ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili nating gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Ikatin ang ating eksperto para malaman dahilan ng peligro. Lahat nagmamasid sa pagbabago, nakakakita ng sanhi at epekto. Bilang marangal may pag-iisip na tao, parusa ng kalikasan. Ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili nating gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Sapat na ang ating nakaalaman. Mabuti na lang at hindi dito gaano malakas ang bagyo, kaya kung mapapansin nyo ay di naman gaano marami ang mga natumba na puno dito. Pero meron ding isang malaking saging na natumba, itong tinatawag na sa Basak Maynilaan. Dito sa amin, ang tawag dito sa amin ay kalibo. Ito ang pinakakaraniwang saging na ginagawang maruya. Yun na niya, ang laki, sayang. Matumba talaga. Malapit na sana itong mamunga, tingnan mo. Ito ay malaking puno ng saging. At doon ako magtatanim sa may bantay taas. Pansinin nyo itong isang dahon na to. Ito ay isang pambalot ng kakanin na tinatawag dito na hagik-hik. Kung gagawa kayo ng suman, yung tinatawag dito sa amin na binamban, na either ang material niya ay kasaba o bigas na malagkit, ay pwede ito ipambalot. Ang tawag nito dito sa amin ay hagik-hik. Tingnan nyo, wild lang ito na nabubuhay sa mga bundok. At papunta na nga tayo doon para itanim na ang isa pang anglas na puno. Dito malapit din sa ibang mga puno ng kasagingan dito sa natumbahan ng kalibo. Ano, laki sayang. Yung iba kong tinanim dito ay buhay na rin, katulad dito. Sinong itinanim ko dito dati? Ayun, may mga natumba. At ito ang aking glass na saging na itatanim dito malapit sa isang puno, no? Baguhin na katwiran at isip, palayain mga daanan ng tubig. Huwag magkakalat sa paligid, huwag pagtayuan mga gusali ang bukid. Magbago na mga gahaman at ganit, parusa ng kalikasan. Ating nakita na lubog sa pagguho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili natin gawa, kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na.
Di kailangan maging eksperto para malaman dahilan ng peligro. Lahat nagmamasid sa pagbabago, nakakakita ng sanhi at epekto. Bilang marangal may pag-iisip na tao, parusa ng kalikasan ating nakita na lubog sa pagkuho ng lupa at baha. Walang dahilan, sarili nating gawa kilos na para maiwasan mga sakuna. Kailan pa gagalaw? Ngayon na. Ikatin ang ating eksperto para malaman dahilan ng peligro. Lahat nagmamasid sa pagbabago, nakakakita ng sanhi at epekto. Bilang marangal may pag-iisip na tao, parusa ng kalikasan. Tingnan nyo sa meron na sana bunga pero natumba ng bagyo. Hindi pa ito pwede. Yan, maliliit pa. Yan o. Sana ito sa bunga ng naitanim ko dito. Tingnan nyo naman. Walang pakialam dahil sa huli tayo rin ang mahihirapan. Parusa ng kalikasan ating nakita na lubog sa pagkuho. Hindi ko napansin kung merong may bunga na natumba. Pero meron pala ito. Sayang. Natumba ng bagyo. Hindi naman gaano dito ang lakas ng bagyo sa amin at baha. Hindi dito bumaha sa awa ng Diyos. Pero meron din naman mga natumba na puno. Tulad itong saging na to. Marami talaga ang abot ni Christine, ng bagyong Christine. Hindi dito sa amin. Panibago na namang pag-asa, panibago na namang saging. Ito ang puno ng tindok na marami na dati dito na puno ng tindok, ngunit dito sa amin taniman ay wala dito makikita dahil mga sabalang karamihan dito o kalibo. Kaya ngayon naisipan ko magtanim dito at ang naisip pa itanim dito yung tinatawag na buto prinsipe. At iwan ko kung bakit tinawag ng mga matatanda dito yung uri ng saging na buto prinsipe. Ang kulay ng buto prinsipe ay isang unique na kulay, violet. Ang puno niya at ang bunga niya ay kulay violet talaga. Parang yung kulay ng itlog na maalat. Tira pa namang abaka dito. So, konti na natin ang pagkaiba ng punong abaka at saging. Ito ang punong abaka. Iba yan yung mga tutubyo. Red dragonfly. Tira pa namang abaka dito. O konti na lang din ang pagkaiba ng punong abaka at saging. Ito ang punong abaka. Tibay yan. Meron din siyang bunga na tinatawag dito na kapag agutay yan, ang agutay. Matamis ang bunga ng abaka at tinatawag namin dito na agutay. Yan. Pero namumulaklak pa lang. Puso pa lang parang sa saging din.